Palakpakan po natin si Jesus. Parang hindi palakpak kay Jesus yun. Yung palakpak po para kay Jesus. Okay. Praise God. Ang huling gumamit na rin ay cute. Okay. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Sa biyaya ng Diyos, ako ay paayos ng paayos, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda ang buhay, paganda ng paganda, o kung lalaki, papugi ng papugi, pabanal ng pabanal. At idadagdag ko na rin diyan, pa-in-love ng pa-in-love kay Lord. Amen. Okay, medyo mahaba itong i-share ko sa inyo. Actually, this will be part 1. And then next Sunday ay part 2. Tapos yung part 2 ay may 3 parts. Series po ito. Kaya, yung mga naririyan pa sa CR, nasa office, nasa labas, kayo maupo na. Dahil para hindi kayo maiwan. At pag kayo nakaupo na ng ayos, maupo pa uli kayo ng maayos. Dahil medyo matindi-tindi po itong pag-uusapan natin today. Kaya maupo ka ng maayos para di ka malaglag sa kinauupuan mo. Ang title po ng i-share ko sa inyo, Good Works Cannot Save Us. For a very long time, ang isip ng tao, siya ay pupunta sa langit sa paggawa ng mabuti. Hindi mo naman masisisi dahil bata pa lamang ay sinasabihan in order for us to get the approval of God, you must do good. Kaya nung bata pa lamang, ang sinasabi ng mga magulang ay, huwag kang gumawa ng bad dahil magagalit si Jesus. Kaya nagkaroon po ng kaisipan ng tao na para makuha ang approval ng Diyos, para sa halip na magalit ay matuwa si Lord, ay gumawa ng mabuti. Then later on, inakala po ng tao na ang paggawa ng mabuti ang paraan para makapunta sa langit. Since iyon pala'y gusto ni Lord, ay di iyon na ang paraan para pumunta ng langit. Well, sa biyaya po ng Diyos Church, pag-uusapan po natin that good works cannot save us. Sabi po sa Efeso chapter 2, verses 8 and 9, pwede bang tulungan niyo po ako magbasa? 1, 2, 3, go. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. O pagkalinaw. Pero alam nyo, kahit napakalinaw nito at laging nababasa ng marami, still, many believes na ang pagpunta sa langit ay through good works. Kaya nga po sa biyaya ng Diyos ito ang ating pag-uusapan. But before that, let's pray. Father, marami pong salamat sa inyong masaganang biyaya. We pray na sa umaga pong ito, hindi lamang po kami mag-enjoy sa aming mga matututunan at mararanasan. We pray na lahat ng aming maririnig ay magsilbing binhi na matatanim sa aming mga puso. Ito po'y lalago at mamumunga ng mga karampatang gawa na magbibigay ng kapurihan sa iyo, Ama. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. Thank you, Lord Jesus, because you are our righteousness. Kaya kami po ay nakakaharap with boldness and confidence sa presensya ng Ama, dahil kayo po at ang katwiran niyo po, O Panginoong Jesus, ang siya na niyang nakikita sa amin. Lord, I pray, bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Biyayaan niyo po ang bawat isa, kaming lahat, ng pusong bukas at willing tumanggap ng iyong mga pagtuturo. We are declaring your complete victory, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name.
At wala pong mahayag, mataas at makilala, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. Teach us, O Lord, that we are saved by grace through our faith in Christ Jesus, not through good works, so that no one can boast. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. Okay, so nabanggit ko po sa inyo na ito po ay 2 parts, pero yung unang part lang po muna pag-uusapan natin at iikot po ang ating topic today sa isang tanong na ito. Bakit iniisip ng tao na ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng good works? Bakit iniisip ng tao, ba't nagkaroon ng kaisipan ng mga tao na sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti makakapunta sa langit? By the way, bago po ako magpatuloy, sino po rito yung before ay ang alam niya talaga ang pagpunta sa langit ay sa paggawa ng mabuti? Taas ang kamay. Isa na ako doon. Sino naman po rito yung hanggang ngayon, yun pa rin ang pagkaalam mo, na ang pagpunta sa langit ay sa paggawa ng mabuti? Taas ang kamay. Salamat for your honesty. Thank you. Madalas natin napapag-usapan ito, pero minarapat po ng inyong lingkod na ituro na siya as a whole topic para maging malinaw. Bakit? Kasi baka mamaya aasa-asa tayo na sa paggawa natin ng mabuti, sa pagpapakabait natin, ay pupunta tayo ng langit na yon ang way to go to heaven. But the Bible is very clear about this. Again, kung ibabalik mo, anak, sa Efeso chapter 2, verse 8 and 9, yung verse 9, clearly states na hindi ito dahil sa mabubuti niyong gawa. Diba? The first verse talks about how to be saved. The second verse talks about na ang doing good things is not the way para ma-save, para makapunta ng langit. Ito madalas ko na rin nasasabi, pero uulitin ko lang. Ano? Kung ang paggawa ng mabuti ang paraan para pumunta sa langit, the first question, actually, it's not just a question, but a problem. Una, gaano karaming mabuting gawa? Kung mabuting gawa ang kailangan para makapunta ng langit, gaano karaming mabuting gawa? Ang hirap diyan sa mabuting gawa, hindi mo nga alam kung gaano karami ang kailangan. Kaya laging ang iisipin mo ay patuloy at patuloy akong kailangan, lagi akong may ginagawang mabuti dahil baka hindi pa sapat. Okay? Pangalawang problema sa pag-iisip na ang paggawa ng mabuti ang paraan para makapasok ng langit ay ito. Kung ang unang tanong ay gaano karaming mabuting gawa, ang pangalawang tanong, gaano kabuting gawa? Gaano kabuti? The answer is this. Sino po ba ang nanggaling sa langit at nakabalik uli sa langit at muling babalik sa wakas ng panahon? It's Jesus. So, ibig sabihin, kung si Jesus ay kayang-kayang magpabalik-balik sa langit, dapat pala, kung mabuting gawa ang basihan ng pagpunta sa langit, dapat kasing buti ng gawa ni Jesus. Ang problema, si Jesus ay walang bahid ng anumang kasalanan. Siya'y banal sapagkat siya'y Diyos. Taas po ang kamay dito ng since birth ay hindi nagkasala. Ako lang? Joke lang po. Wala. So kung mabuting gawa ang paraan para makapasok ng langit, gaano karami? Wala tayong idea. Wala sinabi ang Bible tungkol dyan. Gaano ka buting gawa, kasing buti ng gawa ni Jesus. O sa madaling salita ay dapat ikay kasing buti, kasing perfect ni Jesus. That's the problem. Walang kasing buti ni Jesus. And another problem, ang sabi po ng Bible, lahat ng ating mabubuting gawa ay filthy rags sa harapan ng Diyos. Filthy rags. In English ko, para masarap-sarap sa tenga. Pero sa Tagalog po'y maruming basahan. At sa mas malalapang version, pasador. Alam niyo ba kung ano yung pasador? Ha? Kiel, alam mo kung ano yung pasador?
Ano po yun, pastor? Yung kapag ka nag-exam po at nagbigayan ng grades ay laging pasa, pasador. I miss you, Kiel. Natuwa naman ako, narito ka na uli. Yeah. Okay. Ang pasador po ay, yun po yung ginagamit ng mga babae. Ano? Pasensya na po kayo, ha? Pasintabi po sa mga kababaihan, yun po yung ginagamit ng babae kapag meron po silang monthly period. At ang sabi po ng Bible, lahat ng mabubuting gawa mo, kumpara sa kabanalan ng Diyos, ay parang pasador lamang sa kanyang harapan. Bakit gayon, pastor? Mabuti na nga ang gawa, tapos hindi pa rin mabuti ang dating kay Lord. Hindi lamang sa mabuting ginawa nakasalalay ang pagiging mabuti ng isang gawa. Ang pagbuti ng isang gawa po ay nakasalalay sa kung sino ang gumawa. Kaya makikita ninyo, kahit nung nagka-COVID, we praise God because what He did is good. Ang daming namatay dun, pastor. Ang daming naghirap dun. Kahit church, tindi ng epekto ng COVID. Eh kasi, ang nagpahintulot, not necessaryong gumawa ha, ang nagpahintulot ay Diyos. At ang Diyos ay mabuti. At ang sabi ng Bible, nagagamit ng Diyos ang lahat sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Simply because God is good. Kaya ang pagbuti ng isang gawain nakaayon sa kung sinong gumawa. Ngayon, kahit pa anong buti ng gawa ng tao, kung ang tao ay marumi at ang tao ay makasalanan, at hindi siya perfect, hindi siya banal, therefore, lahat ng kanyang gawa ay madumi. Lahat ng kanyang gawa ay hindi mabuti sa paningin ng Diyos. You see, that's the big problem when we think and believe na ang pagpasok sa heaven is through good works. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Sige, kausapin mo, sabi mo, partner. Ay, hindi pala uubra na paggawa ng mabuti ang pagpasok sa langit. Okay. Ngayon, pag-uusapan natin, bakit kaya dumating sa punto na iniisip ng tao na ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng good works? Okay. Number 1. Dahil ang tao po ay hindi sanay sa biyaya. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi sanay sa biyaya. Okay. Bago po ako magpatuloy, baka lumaot, lumayo, hindi nagiging malinaw. Medyo may kaunti tayong definition of terms, ha? Ano ba pag sinabing ligtas? Ano ba pag sinabing save? Ito po ay yung estado na kung saan ikaw ay mapapalapit kay Lord at pagkatapos ng buhay dito sa lupa ay pupunta sa piling ni Lord. That's being saved. Okay? Ito pong pagiging save o ligtas, ang ibig sabihin nito'y yung sana dahil sa ating imperfection, dahil sa ating mga nagawang kasalanan, pupunta tayo sa lugar na wala ang Diyos, ay hindi na mangyayari yon dahil tayo'y saved na, kaya pupunta na tayo sa lugar kung nasa ng Lord. And the Bible calls that place heaven. Naunawaan nyo na kung ano ba yung being saved? Malinaw na po kung ano yung ligtas? Okay. So, again, bakit iniisip ng mga tao na pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng good works? Number 1, hindi sanay sa biyaya. Basahin natin yung Efeso chapter 2, verse 8, yung first part. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. Sabihin nga nating lahat, biyaya ng Diyos. Bakit po isa sa reason na nakita ko kung bakit naisip ng tao na ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng good works? Kasi hindi sanay sa biyaya. Sorry po. Alam nyo kasi, ang tao po ay dumating na sa punto ng buhay na ganito. We think that anything worth getting is hard to get. Ulitin ko ha. Dumating na po ang tao sa punto, sa kaisipan na ganito. We think that anything worth getting is hard to get. Naunawaan niyo yan? Example, yung diploma. Di ba?
Ang diploma po ba ay worth getting? Siyempre naman, worth getting ang diploma. Karapat-dapat lamang na yan ay pagsumikapan mong makuha. Pero para magka-diploma ka, it's hard to get. Kailangan mag-aral ka at least 4 years para magka-diploma. Tama po ba ako? At kung gusto mo talagang mabilis, hindi sa rekto. Kaya lang, pag pina-red ribbon mo na, ay talagang kahit sa red ribbon hindi tanggapin yan. Try mo sa Goldilocks. Bakit? Hindi magpapanog-panugmay ang mga records dahil wala naman talagang gumraduate na Juan de la Cruz din sa school nare. Dahil sa recto talagang. Saan ka gumraduate? Sa Recto International School. Asia. What else? Ano pa? Yung mga worth getting, yung makagraduate ka with honors. Sino po rito yung gusto niya makagraduate siya with honors? Hindi ka? Yan worth getting. And at the same time, it's hard to get. Kailangan talaga mag-aaral. Focus talaga. What else? Yang maging engineer, yang maging doktor, yang maging lawyer, yan ba ay worth getting? Of course. Pero it is hard to get. Diba? Kasi talagang pag-iigihin mo. Ano pa? Yung malagintong girlfriend. Yan ay hard to get din. May nag-amen na. Sino yung nag-amen na yun? Lakas Bakit? Kasi, worth getting kapag hard to get. Diba? Kaya nga ang sabi daw ng marami hard to get, hard to lose. Easy to get, easy to lose. Kaya girls, pahirapan nyo pa. Diba? Pahirapan nyo pa. Huwag namang agad na, nung tinanong ka, ano ba talaga? Can you please give me time? Sige. Okay, tayo na. Ang bilis naman. Time ba yun? Para seconds lang yun Diba? Kaya dumating po tayo sa kaisipan na anything worth getting is hard to get. Pero basahin po natin ang verse, Efeso chapter 2, 8 and 9. Dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Alam niyo po, kaya hirap na hirap ang maraming tanggapin na ang kaligtasan ay sa biyaya. Ay dahil marami ang nag-aakala na kailangan may gawin siya. May effort, may kailangang idagdag. Hindi sanay sa biyaya. Kailangan, nag-aakala ang marami na kailangan anything worth getting ay hard to get. Alam niyo ba yung salvation ay worth getting? Sabihin mo nga, ang salvation ay worth getting. Pero the good news, and this is the gospel, ang salvation ay worth getting, but it's not hard to get. Mamaya, babalikan natin yan. Para namang ang cheap pastor ng salvation kasi it's not hard to get, it's easy to get. Kasi di ba pag easy to get, cheap daw. Kung worth getting ang salvation, tas it's not hard to get, so easy to get siya, parang ang cheap. Mamaya babalikan natin. Okay. Basahin ulit natin. Alam nyo, dito na lang iikot yan Anong prayer ko? Pagkatapos ng service, makabisado nyo na ang Efeso chapter 2, verses 8 and 9. Basahin natin. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Alam nyo, hindi po cheap ang salvation. Pastor, sabi nyo kanina, worth getting siya, but it's not hard to get. So kung hindi siya hard to get, di easy to get siya. Hindi po. Hindi naman talaga libre ang kaligtasan. Nilibre na lang tayo. Pero hindi po libre ang kaligtasan kasi may nagbayad. Hindi nga lamang tayo, kundi si Jesus. Ang kailangan mo lamang ay tanggapin, paniwalaan, panampalatayaan na ang ginawa ni Jesus sa cross ay para din sa iyo.
At ang ginawa niyang yon ay sapat na. Wala ka nang kailangang idagdag pa. Doon nagkakaproblema ang tao. Hindi niya malunok na yung pinakamahalagang bagay sa mundo, and that is salvation, ay ibinigay lang. Kasi hindi tayo sanay sa biyaya. Okay? Balik sa verse. Efeso chapter 2 verses 8 and 9. O yung sunod na anak. Dahil sa biyaya ng Diyos, basa, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. So gusto ko makita nyo muna rito ay, paano ka daw tatanggapin itong grace na ito? Paano ka daw tatanggapin itong biyaya ng kaligtasan? Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo. Linaw naman ng verse eh. Sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Okay? So, yun palang grace ng kaligtasan ay matatanggap mo if you will believe in Jesus. Taas po ang kamay ng naniniwala, nananampalataya at tinanggap na si Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Amen. Congratulations. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay niyo? At dahil dyan, ikaw ay partaker, ikaw ay tagatanggap, ikaw ay recipient din ng ginawa ni Jesus sa cross. What do we mean by the word sumampalataya, manampalataya? Kasi medyo malalim yan eh. Sa iba, lalo sa iba, hindi. Kahit yung matatagal na, minsan, ano nga gang ibig sabihin ng sumampalataya? Ito po yan. Sumampalataya ay pwede mo ring sabihing maniwala. Magtiwala. Kaya nga po nung sinabi ng verse na, dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo, nang sumampalataya kayo kay Kristo, pwede nating gawing ganito para mas maging malinaw. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang kayo'y naniwala at nagtiwala kay Jesus. Diba? Na yung ginawa niya sa cross ay sapat na. At ang kailangan mo na lang ay tanggapin iyon. I-enjoy iyon. Kaya nga lang ang problema, kanina ko pang nilalatag sa inyo, tayo po, ang tao po ay hindi sanay sa biyaya. Laging gusto may gagawin pa. Laging ang gusto, hindi, dapat may gagawin ako. Yeah. Okay. Sa English po kasi, di ba nakalagay dyan, kaloob ito ng Diyos. Sabihin mo nga, kaloob ito ng Diyos. Sa English po kasi nakalagay dyan, it is a gift. It is a gift. Everybody say gift. Regalo. Di ba? At alam naman natin kung ano yung regalo. Ang regalo po ay isang bagay na kusang loob na ibinigay, hindi mo pinagtrabahuhan, hindi mo binayaran, at hindi ka gumawa ng kahit ano para matanggap ito. Ang regalo ay libre. Ang regalo ay bigay. Okay? Sino garito yung nagbigay ng regalo? Aray, ang regalo? At may binunot sa bulsa. Aray din pala ang resibo niya. Bayaran mo na lang sa akin pag ikilakaluwag-luwag. Meron kang gayon, may nagregalo ko sa'yo ng gayon. Ako, madalas kong biro sa asawa ko yun eh. Yung bibigyan ko ng ano. Tapos si mahal, rin nga pala ang resibo niya. O kaya pag meron akong pasalubong, magkano ito? Yan ewan ko, kayo gayon din. Pag tinatanong ninyo kung magkano yung pasalubong ng asawa ninyo. Madami daw reason kung ba't nagtatanong ng presyo ng pasalubong yung asawa. One of the reasons na nakita ko doon ay dahil nagtitipid. At inaalam, gumastos ka na naman, pero thank you. Ayan, ganyan. Ang padalawa ay para malaman kung gaano ka mahal. Dahil pag mahal, ay may dating. Diba? Magkano yan? Alay, babainti naman niya. Uy, grabe, ang sweet mo, may dala kang suman, saan galing? Sabay sana, iyon na. Laway na yan. Parang walang kadating-dating, ano ka naman yan? Pero kapag sinabi mo, uy, magkano to? Ay, 500 naman. Ha, kamahal naman, nagtitipid nga tayo, pero thank you. Iyon. Yeah. At madalas po nabibiktima ko si Pastora dyan eh. Yung bibili ako ng garneng halaga, di naman din sobrang mahal, di rin naman sobrang mura, pero laging overpriced. Sasabihin, magkano bili mo din eh? Ano yan? 400 plus. Oo, kamahal
mahal naman na Ray. Ikaw talaga, sinabi ko na magtipid ka, ganyan, pero thank you ha. Hindi, 150 naman yan. Huli. Ayun. Wala lang, nakwento ko lang, para magpasalubong din yung iba. Masarap naman din ang feeling ng may pasalubong, kasi ibig sabihin nun, naaalala. Okay. So again, ano ang regalo? Ibinigay yan. Kusang loob ibinigay, wala kang binayaran dyan. Ano? At pag nireregaluhan ka, nag-o-offer ka ba ng bayad? Yung mga tipong, Sister Presi, happy birthday nga po pala. Ito po ang regalo ko sa inyo. Pastor, magkano po ito? Huwag nyo na pong alamin at yan naman po'y kakaunti. Hindi po, magkano nga po ito? Babayaran ko po. Hindi nyo kailangan bayaran yan. Yan ho i-regalo at the same time ay pre-taste. Pag nagustuhan nyo, saka ho kayo umorder. Yung susunod ho ang may bayad. Di ba? Negosyante. Okay. Walang nag-o-offer ng bayad sa regalo. Tama po ba? Kaya nilinaw po ni Pablo ng kaligtasan ay regalo. Wala kang dapat gawin. Wala ka nang dapat idagdag. Tatanggapin mo na lang. Yung iba nahihirapan pa rin eh. Hindi, kailangan meron talagang contribution eh. Kailangan meron talaga akong... Ayan. Alam niyo po yung kwento ni Jesus patungkol doon sa mga workers sa ubasan? Yung tinawag nung umaga, tapos tinawag nung tanghali, tapos tinawag nung hapon, tapos nung pinasweldo, pare-pareho ng sweldo. Naalala niyo yung kwentong yon? Na nagagalit yung mga nauna, kasi ang sabi, nagtiis daw sila ng init ng maghapon. Samantalang yung lilom na dumating, yung hapon na dumating, ay pareho lang ang sweldo sa kanila. At ano ang sinagot ng may-ari ng ubasan? Bakit? Bakit kayo nagagalit? Wala ba akong karapatang magbigay ng sa kung sinong nais kong bigyan? Diba? Bakit nagre-react yung mga naunang workers sa vineyard? Kasi di sila sanay sa biyaya. Kasi ang isip nila, para ang isang tao ay tumanggap ng karampatang sweldo, dapat katulad din nilang maghapong nagtrabaho. Kaya they're expecting na hindi buo ang tatanggapin ng hapon ng pumasok, kasi yun ay hapon na, wala pang half day, hapon na nga lang. Eh bakit kaparehas lang na sweldo namin? Ba't sila nagre-react ng ganon? Hindi sanay sa biyaya. Kaya ang mga tao po ay gayon din. Pupunta sa langit, walang gagawin. Ay, ang pagkakahirap nung kakatindi nung tatanggapin, pupunta sa langit, tas walang gagawin? Wala naman. Yun ay dapat talaga nagawa ng mabuti. Dati, madaming ginagawang mabuti para pumasok sa langit. Yun ang paniniwala ng mga tao. Pero once again, church, binabasag natin yung kaisipang yan. Pinagsisigawan po ng Diyos sa kanyang salita. Ikaw ay naligtas sa biyaya, sumampalataya ka lang kay Kristo, yun na yun, tanggapin mo na lang. Ang mga may nauunawaan, pumalakpak ng the best kay Lord. Okay. Basahin uli natin yung verse. Sabi ko sa inyo, sasauluhin natin ito. Efeso chapter 2, verse 8 and 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ano napansin nyo? Di ba parang redundant na? May redundancy nang nangyayari iyan. Ano ba magsabihin, Pastor, pag redundant? Paulit-ulit. Ano napansin nyo? Biyaya ay bigay. Kaloob ay bigay. Tapos, sinabi pa ni Paul, hindi ito galing sa inyo. Natural, bigay nga eh. Bakit gayon? Alam nyo po, dito mo makikita kung gaano kadakila ang wisdom ng Lord. Na alam ng Diyos, na foresee na ng Diyos, na dadating ang time na magiging rampant ang tinatawag natin sa panahon natin ngayon na self-love. Ano ba yung self-love, Pastor? Yung bibili ng bagong cellphone tapos sasabihin ay, regalo ko sa sarili ko. Yeah, may mga nakita akong ganyan eh. Bumili ng something precious, something na maganda at ano daw? Regalo ko sa sarili ko. Anong tawag dyan? Self-love. Hindi yan masama. Natural lamang namang ikaw maging mabuti rin sa sarili mo.
Oo. Ang problema ay pag sumubra na. Puro self-love na. Wala nang love sa iba. Puro self na. 'Di ba? Alam niyo 'yan? Alam niyo yung sinasabi ko? Regalo ko sa sarili ko. Bumili ng bagong cellphone. Tapos mamaya, bumili naman ng mga mamahaling damit. And again, ang excuse, regalo ko sa sarili ko. Tapos pag uwi sa bahay, nagbukas ng Shopee at nag-order na naman doon. At sabi, regalo ko sa sarili ko. Bay, ayaw pa sabihin gastador. Excuse lang naman yun eh. Ang tunay ay gastador. Okay. Alam ni Lord yan na mangyayari at dadating sa puntong ito, sa panahong ito, na merong ganyan, self-love. Kaya po nilinaw ng husto ng Bible ang patungkol sa salvation. Again, ano sabi? Hindi galing sa inyo. Oo nga't ito'y regalo, baka yung iba'y maniwala talaga nga ito'y regalo. That is good. Pero dahil ngayong ang panahong ito ay merong nagre-regalo sa sarili. Nakukuha nyo ga ako? Kaya baka ang isipin ni, oo nga, ito'y regalo ko sa sarili ko. Di ikaw na naman yun. Sa iyo na naman galing, may ginawa ka na naman. Are you getting me? Okay. Balik sa verse. Efeso chapter 2, verses 8 and 9. Dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Iyan na. Ang linaw. Hindi ito dahil sa mabubuti ninyong gawa. Question. Bakit hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa? Ito na, babalikan na natin yung sinasabi ko sa inyo about salvation is worth getting, but salvation is not hard to get. Diba? Sabi ko sa inyo kanina. So, kung salvation is worth getting, pero salvation is not hard to get, therefore it is easy to get, and if it is easy to get, then it is cheap. Pasensya na kayo ha, pagka ako'y sinisipon sa mga panahon, kinabukasan ako'y nag-i-English. Ganyan eh, masama ako sipunin. Biyaya ng Lord, magaling na. Oh, di cheap siya. Kung hindi siya hard to get. Ito na ngayon. Bakit hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa? Ang pagpunta kasi ng langit sa pamamagitan natin ay hindi mahirap. O yung pala naman, pastor. Hindi mahirap kasi imposible. Hindi mahirap para sa atin, sa ganang atin ang pumunta ng langit. Hindi siya mahirap, kundi imposible. Kaya nga po ang Diyos na ang gumawa ng paraan. Bakit ko nasabing imposible? Gaano kadaming mabuting gawa? Hindi natin alam. Gaano kabuting gawa? Kasing buti ng Diyos. Wala naman kasing buti ng Diyos. Kaya kung sa ganang atin, church, sa tao, hindi talaga tayo makakapunta ng langit. Hindi sa hindi mahirap, kundi imposible. Hindi ako galit. May idinidiin lang ako. Para makita natin the beauty of the gospel. That this gospel, the good news, is worth sharing. Asahan po ninyo na sa mga susunod na linggo, we will always talk about the good news. The gospel. Gusto kong masanay kayo rito. Gusto kong bago ninyo matutunan, mamaster ang mga ibang topics about sa church ay ito muna. Malaman natin what we believe, what we stand for. And this is the truth. Ang pagpunta kasi ng langit ay sa pamamagitan natin ay hindi mahirap. Hindi mahirap, kundi imposible. Kaya nga Diyos na ang gumawa ng paraan. Pwede ba palakpakan natin si Lord doon? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Paano na lamang po kami kung hindi ninyo ito ginawa ng paraan? Kung hindi na kayo nakialam, kung hindi kayo ang kumilos, paano na kaya kami? Ang linaw ng Bible, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. And when the Bible declares death or kamatayan, it talks about not only the physical death,
but eternal death. At yun ay yung for eternity pagkahiwalay sa Diyos. Oh, every time na ito'y naaalala, napapag-usapan at naririnig ko, lalo ako nai-inlove kay Lord. Thank you, Lord. Okay. Bakit pa ganito? Nasanay po ang tao na dapat laging may gagawin muna. In order for us to achieve or receive something that is worth getting, nasanay tayo na dapat may gagawin muna. Hindi nga kasi tayo sanay sa biyaya. Yung mga tipong pag binigyan ka ng pera, bakit? Di ba? Nagtatanong ka lalo kung di mo kakilala. Siyempre, pag nanay, wala nang tanong-tanong. Pag nanay ang nagbigay ng pera, wala nga, thank you. Pero pag ibang tao, yung biglang lalapit sa iyo, hindi mo kilala, inabutan ka pera, 2,000. Bakit? Di ba nagtataka ka? Anong nagawa ko mabuti sa iyo? Ba't mo ako binigyan na rin? Pag sinabi sa iyo ng taong nagbigay sa iyo, wala, yan ay biyaya. Ano sasabihin mo? Biyaya. Kasi hindi tayo sanay. Naunawaan nyo na. Sanay tayo na in order for us to receive something, lalo na kung mahalaga, lalo na kung mataas ang value, kailangan may ginawa ka. Kailangan may ginawa ka, kailangan you do something good to that person, may tinrabaho ka, may pabor kang ginawa. Then saka mo palang marirealize, matatanggap na you are worthy of receiving that thing. Are you there? Alam niyo ba na nasanay ang tao na dapat laging may gagawin muna? Resulta din ito ng ating fallen nature. Remember, nagkasala si Adan at si Eva. At simula noon, pumasok na ang kasalanan. Daming-daming ipamamana sa atin ng mga ninunong iyon, kasalanan pa. Alam niyo ba kasi noon, sa Eden, alam ko to I've been there. Joke lang, syempre. Sa Eden noon, wala kang gagawin para mag-enjoy sa buhay. I mean, wala ka nang kailangang effort to enjoy life sa Eden. Kasi lahat naroroon na, provided na ni Lord. Ang pagkain naroroon na. You just enjoy life. Yun lang. Nung nagkasala, si Adan at si Eva, doon nagsimulang kailangan pang bungkalin ni Adan ang lupa para may makain. If you're familiar with the story in the book of Genesis. Sabi ni Lord, dahil sa inyong pagkakasalang yan, ikaw, Adan, kailangan bungkalin mo ang lupa para ikaw ay may makain. Ngunit kahit binubungkal mo na ang lupa at ginagawa mo na ang best mo, ang sisibol pa rin diyan ay tinik, dawag, damo. Kita ninyo yan damo, kahit hindi ninyo itanim na halagaw. Kita ko si Ken nag-grass cutter kahapon. Kaisang araw siya ko namang uusapin. Nabili ko yung kahabaan ng C5. Yung tapunan ng patabas-tabas. Joke lang. Yun, simula nun, nasanay na ang tao na dapat laging may gagawin muna para tumanggap ng anuman. Ito po'y resulta ng ating fallen nature. Kaya, church, ano ang kailangan mong gawin bago tayo mag-proceed sa number 2? Masanay ka na sa biyaya. Sabi mo nga sa katabi mo, masanay ka na sa biyaya. Ano ba ang biyaya? Ano pa ang biyaya? Ang biyaya ay yung even if you are not worthy na magising pa uli kaninang umagay, ginising ka pa rin ni Lord. Huwag mong sasabihin o huwag mong aakalain, ako na may sadyang kailangan pang gisingin at buhayin ni Lord dahil ako may mabuting tao. Ha? Ang dami ko ang kilala, mas mabuti pa sa atin, deads na. Di na nagising. Kaya huwag mong aakalain na yung araw-araw na buhay na binibigay ng Diyos sa iyo ay dahil sa iyo. Yan ay biyaya. Palakpakan natin si Lord. Ano pa ang biyaya? Ang biyaya ay yung libre kang nakakahinga ng oxygen. Sino po rito yung monthly nagbabayad ka ng oxygen subscription mo? Nakasubscribe ako per monthly. Postpaid oxygen. Meron ba? Wala! Basta ka nahinga. Minsan nga, sobra-sobra pa ang hinga mo. Pati kadabi. Di ba? Hinga kung makahinga ka. Bakit? I'm just enjoying kasi ito'y libre. Wala kang ginawa. Pero napakahalaga po ng oxygen. Hindi ka mabubuhay nang walang oxygen. Tama ba? Kaya huwag mo sasabihin, hindi na ako mabubuhay pag wala ka. Tumigil ka, ineng.
Hindi oxygen yan. Nagbuhok K-pop lang, di ka na mabubuhay pag wala siya. Buhok nga lang ang mukhang K-pop. Ayoko na ituloy. Masanay ka na sa biyaya. Ha? Ang biyaya ibinibigay sa iyo, hindi ka karapat-dapat, wala kang ginawa para tanggapin ito. Period, yun ang biyaya. At ikaw ay pupunta sa langit dahil sa biyaya. The best mong palakpak ng mga palangit dahil sa biyaya. At syempre, bago ako magpatuloy sa number 2, para maging malinaw na malinaw ito, ikaw, tayo ay naligtas sa biyaya sa pananampalataya kay Kristo. Ang biyaya ng kaligtasan ay natanggap mo dahil sa pagtanggap mo kay Jesus. Kaya ang bottom line nito, si Jesus pa rin talaga ang kailangan natin. Amen? Number 2. Okay, ang pinag-uusapan natin once again, bakit iniisip ng tao na ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng good works? Number 2, ang tao ay likas na mapagmalaki. Efeso chapter 9. Chapter 2 verse 9, I mean. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Alam niyo ba't ang hirap-hirap para sa mga taong tanggapin na ang salvation ay biyaya lang? Ito pa ang another reason. Nasanay tayo na dapat laging may ambag. Nasanay tayo na dapat laging may ambag. Yung mga tipong, hoy, kain na kayo! Luto ng dinugan! Alam niyo kung nasaan yan? Nasa tulungan niyo. Alam, mamaya na, ako'y manunulungan muna at nakakahiyang kumain. Tapabot nga ng sibuyas, gagayat muna ako bago kumain, nakakahiya. Diba? Parang, huy, pasan kayo? Di na kakain, nag-iimbita rin eh. Kayo yung nanulungan di yan, kaya naman, kakain lang kayo. Di kahit mamaya, maghuhugas doon ng plato. Alam niyo yun? Nasanay na dapat laging may ambag. Yung pupunta sa handaan, sa birthday yan, may nakagapos na 1.5. Diba? Yun ang mga nakikita ko, magkapares eh. Royal at Sprite. Nakabigkis eh. O kaya naman may yapos-yapos na isang lata ng pineapple juice. Masaan ka? Di na, may handaan din eh. Ba't may dala kang gaya? Handaan na pala yun. Alay, kakahiya naman kumain ng walang kadala-dala. Ba't ka magdadala pa? Hindi ka kain na nga. Ano masabi sa iyo? Kayo pumunta ro't kumain, hindi kayo pumunta ro't magdala. Pero nasanay tayo. Nasanay tayo na tayo'y may ambag. Hello? Sino rito yung kapag life group ninyo at kakain na kayo, nahihiya ka, na wala kang ambag? Tamo ka kaunti. Wala talaga nahihiya. Yan na mapansin ko, exemption of the rule yan. Sa life group, madalas, pag walang ambag yung life group member, walang pakialam. Bahala ka life group leader, magdusa ka, ginusto mo yan. Hindi daw naman. O uulitin ko yung tanong, at least ay alam nyo na, nagproseso na sa inyo, Sino po rito yung mga life group members na kapag kakain na ay nahihiyang wala siyang ambag? Wala talaga. Hindi talaga marunong mahiya. Kayo magsisi. Nakakahiya kaya yun? Yung dadating na lang kayo kakain, wala man lang, kadala-dalang katawan lang ang dala eh. Tunay mo. Kakahiya kaya yun, life group ko. At sa lahat, hindi porkit super blessed si Pastora Nika, hindi na kayo mag-aambag. Sa lahat yun. Kung life group member ka at di ka nag-aambag long time ago, mag-sorry ka sa life group leader mo. Pinapatawad ko na kayo. Sabi ko na dadating din ng time na maiisingit ko yun. This is the time. Totoo. Pero alam nyo sa life group ko lang napansin nyo na medyo minsan hindi nahihiya. Pero sa ibang grupuhan, nahihiya naman. Diba? Diba, mga magkakaklase, magkakatropa, magkakatrabaho, parang nahihiya ka rin naman, kahit naman 20 gusot na gusot samahin na riyan. Ano ko yan?
samahin na riyan. Walang-wala eh. Naalala ko nung tinrit namin si Pas Nix may nag-abot ng lisensya ata yung iniabot niya. Sama nyo na. Ano ko yan? Kasi nakakahiya ngang walang chip-in. Nariyan pa kayo? Bakit nahihiya na walang chip-in? Kasi nakakahiya nga. Nakakahiya. At alam nyo yung root ng hiya? Pride. Ang sama sa pakiramdam kapag di nakapag-chip in sa kinain. Alam niyo, bakit gusto ko, minsan, hindi man lagi, minsan sa life group ay patak-patak para maging responsable. Para bigyan ng dignidad ang bawat isa. Binibigyan ng pagkakataon na maging tao. May nagkwento. Nag-reunion daw sila, kumain daw sila sa isang mamahaling restaurant. Pagkatapos nilang kumain, edi chip in na. Sinabi raw nung isa, well-off siya Sabi niya doon sa isa niyang kasama na hindi naman kagaya damihan ang blessing. Sabi niya, huwag niyo nang pag-chip inin to. Ako nang bahala. Huwag niyo nang pag-chip inin. Alam niyo kung ano sabi raw ng mga kasama niya? Pare, tao din naman niya. May dignidad din niya. Yaan mong mag-chip in. Alam niyo kung ano nakuha ko doon sa story ngayon? Ang tao talaga ay nasanay na dapat laging may ambag. Parang naging need na niya yon. Na kailangan meron akong, I will add something. May dadagdag ako. Hindi ako pwedeng walang say. Hindi ako pwedeng walang-wala. Hindi ako pwedeng magmukhang kawawa. Bakit? Kasi ang tao ay likas na mapagmalaki. Church, iba po ang salvation. Ang salvation, iba ang salvation. Kasi sa salvation, wala tayong ambag. Wala tayong ambag dito. Wala tayong ambag kasi wala naman tayong pwedeng iambag. Kung pwede ka nga lang, kung meron nga lang, pwede, di sige. Mag-aambag tayo, wala naman Ang pinagkasalaan ng tao ay Diyos na banal. At dahil ang pinagkasala ay banal, dapat ang pambayad ay banal. Ay anong iaambag naman gagaling sa atin na banal, tayo man din ay hindi. Kaya miski pagustuhin mo at sabihin ng Diyos, sige na nga mag-ambag kayo, wala naman tayong pwedeng iambag. Kaya ang kalalagayan ng tao ay kawaawa talaga kung hindi ginawa ng paraan ni Jesus na tayo'y maligtas. Wow. That's the beauty of the gospel. Lahat ng ating gawa ay maduming basahan. Anong iaambag mo? At lahat ng ating ginagawa ay laging nagre-reflect, hindi yung kabutihan ng ginawa, kundi yung kung gaano kabuti yung gumawa. Yun yung sinasabi ko kanina pa. Kaya kahit pa sana kaganda na nung ginawa, kabuti na nung ginawa, yung gumawa hindi mabuti, sa paningin ni Lord, syempre, ay hindi na rin mabuti. What else? Bakit ginawa ng Diyos na ang salvation ay wala tayong pwedeng iambag? Efeso chapter 2 verse 9. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Bakit ginawa ng Diyos na ang salvation ay wala tayong pwedeng iambag? Kasi nga, kung may maiiambag ka, kung may magagawa ka, ano ang sabi ng verse 9? Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki. Alam nyo ga na ang tao, miski kaunting-kaunti lang ang naiambag, pilit niyang palalakihin yung kaunting iyon. May tendency ang taong gayon dahil by nature nga tayo mayabang. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, by nature, mayabang ka. Ako din pala. Okay? Gaano kayabang ang tao na kahit kaunting ambag na ipagmalaki niya? Tingnan ninyo ito. May nagkwento. Ay panalo kami sa liga kagabay. Champion! Oh, sabi nung nakarinig, kayabang mo naman. Ikaw na may nakashoot. Sabi nung nagmamalaki, aba, ay kung hindi ko inabutan ng tubig yung ace player namin, ay di yun makakashoot ng crucial na. Hapong-hapo na Nung nabutan ko ng tubig, ginanahan talaga nung pagtiri. Shoot pakiramdam ko, assist ko yun assist.
Paano ka naka-assist doon yung tubig? Ah! Kaya, may ambag din naman ako sa pagkapanalo namin, miski hindi ako nakashot. Kasi yung crucial shot ng ace player na i-shoot niya nung inabutan ko ng tubig. Kita ninyo ang tao. Waterboy pala. Taga-abot pala ng tubig. Oh, hindi ko minamaliit yun ha. Malaki ang role din naman noon. Ay, ikaw gaman din. Kahit anong galing mo. Pag ikaw na may halhal na, walang tubig. Di ba? Oh, malaking bagay din naman yung ano. Pero kita nyo kung gaano kayabang. Ano ka naiambag? Nagabot ng tubig. Eh, ang feeling niya, siya nag-assist doon sa winning shot eh. Kaya mas maganda talaga yung galing sa assist, tapos i-shot na lang, kaysa yung ipapass break mo pa, tapos pagtitira na itatapon mo rin lang naman. Ako. May mga magalit yan, mga Lebron lovers. Hindi po ako Lebron hater. I don't hate anyone. Okay, matagal na po laglag yung team ko. Makaluka po ako Luka. Okay. So nakita nyo, no? Ang tao ay laging may tendency na magmalaki. Makipag-uusap ka, at kung hindi man intro pa lamang, ay bida na agad yung kausap mo. Maghintay-intay ka ng kaunti at mamaya pa, maya-maya pa'y bidang-bida na yan. Diba? Sino rito yung mga may kilalang bida-bida? Yung mga bida-bida, yung hindi kailanman naging kontrabida sa kwento niya, kundi laging bida. Yung hindi man lang naging supporting role, hindi man lang naging supporting actor or supporting actress, laging siya ang bida. Sabi nga nung iba, ayaw ko nang pumunta diyan. Bakit? Yan namang inyo kasama sa bahay, ano? Miski salang-sala na pinipilit pa. Ikaw, ikatindi. Kaya ayaw ko nang pumariyan. Ayaw na sa bida-bida. Ang mahirap po sa pagmamalaki, tuwing nagmamalaki tayo, laging may lumiliit. Hoy, alam nyo Mars, ay ang anak ko, nakatapos ng college. Alam nyo yung pagsasabi ng nakatapos ng college yung anak? Di mo man sabihin, di mo man intensyonin. Lumiliit sa paningin mo ang mga anak na di nakagraduate. Ako'y ganito, ako'y ganyan. Lumiliit sa paningin mo ang mga taong hindi ganito at hindi ganyan. Pag ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang ginawa, tumataas ang tao. At may lumiliit, may minamaliit. Ulitin ko ha, pag ang tao ay naligtas dahil sa kanyang ginawa, tumataas ang tao. At may minamaliit, may minamahina. Sabi ko sa inyo, no? Pag nagmataas, laging may lumiliit. Pag may nagmamataas, laging may lumiliit. Kaya pag ang tao po ay maliligtas dahil sa kanyang ginawa, ang tao ay natataas. At kung ang tao ay nagmamataas dahil sa kanyang ginawa, may minamaliit. May minamahina. At sino yon? Si Lord. Hoy, di na kayo tumingin. Nga nakakita ng dalaga, maganda. May minamahina at may minamaliit. Kaya hindi talaga po pwede na tayo maliligtas dahil sa ating gawa. Miski kaunting ambag, hindi pwedeng may magmamalaki, hindi pwedeng may ipagmamalaki. Dahil ang tao ay may tendency magmalaki kahit kakaunti. Hello? Narin pa kayo? Kaya ang pagpunta sa langit ay dahil sa biyaya. Upang ang tao na by nature ay mataas, ay magpakumbaba. At ang Diyos na siyang nagbibiyaya, ang siya lang na mataas. Amen. Palakpakan natin si Lord dyan. Alam nyo, mahirap po itong tanggapin ng mga taong nakatingin sa kanyang sarili, sa self.
Laging ang tanong ay, ano naman ang aking ganap diyan? Ano ako diyan sa salvation na iyan? Kung ako'y walang ambag diyan, kung ako'y walang pwedeng gawin diyan, anong ganap ko riyan? Ano ako riyan? Ay siya, ay kung wala naman pala, ba't pa ako papariyan? Ano pa ako'y kasali kung wala namang ganap? Pag yung pinupunta mo, equipo marine, bakit? Wala lang, basta equipo marine. Ano namang ganap ko riyan? Basta equipo marine. Alay, kung wala naman pala akong ganap, ba't pa ako papariyan? Ba't lagi gusto may ganap? Kagaling mo kakain na lang. Kagaling mo basta ka na lang manonood. Kagaling mo gusto ka upo. Ay hindi, ang tao ay laging gusto may ganap. Ang tao ay laging gusto may ambag. Church, sa salvation, wala kang ganap. You just taste and see that the Lord is good. Uulitin ko. Sa salvation, wala kang ganap. Ang kailangan mo lang gawin is to taste and see that the Lord is good. Wala kang ganap. Tatanggapin mo lang. Mananampalataya ka lang. Kagaya na sinasabi ko kanina, ano ba ibig sabihin ng manampalataya? Maniwala, magtiwala na ang ginawa ni Jesus sa cross ay sapat na. Okay. Lucas chapter 18, beginning verse 10 up to the following verses. Ito po yung si Jesus mismo nagkwento, talking about pagpapakumbaba. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Kagaling manalangin tungkol sa kanyang sarili naman na. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mga ngalunya. O katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayuno sa 1 linggo at nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng kinikita ko. Ayos naman pala Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lamang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos. Ngunit ang Pariseo ay hindi. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Si Jesus na mismo may sabi niyan, church. Kaya alam nyo ba, pagpasok natin sa entrance ng langit, hindi ka tatanungin doon kung gaano kang kabuti. Hindi ka tatanungin doon kung anong ambag mo. Hindi ka tatanungin doon kung anong ginawa mong maganda. Para tayo makapasok ng langit, ito lamang ang kailangan natin, tanggapin si Jesus at ang biyaya ng kaligtasan, tanggapin na ang kanyang ginawa sa cross ay sapat na. Tanggapin sa ating mga sarili kagaya nung maniningil ng buwis na ako'y makasalanan, wala akong may pagmalaki, kahabagan niyo po ako. Sa biyaya lang po ako nananangan at hindi kagaya ng Pariseyong ipinagmamalaki ang kanyang kabutihan. Amen. Lastly, number 3. Again, ang pinag-uusapan natin, bakit iniisip ng tao na ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng good works? Nakita natin, number 1, dahil hindi tayo sanay sa biyaya. Number 2, ay dahil ang tao ay likas na mapagmalaki. And lastly, and I will end up with this, number 3, good works makes you feel closer to God. Sino po ang nakarinig dito ng kasabihang, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Yung iba kasi, tell me who your friends are, and I will tell you who my friends are, and we will be friends all together. Sabihin mo, pakilala mo sa akin kung sino mga sinasamahan mo, mga kaibigan mo, at sasabihin ko kung sino ka. At sino po nakarinig naman dito ng birds of the same feather? Are birds of the same species? Hindi. Birds of the same feather flocks together. Kung sino yung mga magkakatulad, silang laging magkakasama. At dahil ang Diyos ay mabuti at laging gumagawa ng mabuti, nagkaroon ng kaisipan ng tao na ang paggawa ng mabuti, kagaya ng Diyos, ang paraan para mapalapit sa Kanya. At later, makapunta sa langit kasama niya. Yun. Alam nyo, resulta pa din ito ng ating fallen nature. Resulta pa rin ito ng pagpasok ng kasalanan sa tao.
Sa Eden po, sa Garden of Eden, sa pagkatanda ninyo, ilan po ang punong na i-highlight talaga doon sa Bible? Ilan? Sino nagsasabing isa? Taas ang kamay. Sino nagsasabing dalawa? Taas ang kamay. Sino yung gustong umuwi na? Sino nagsasabing isa lamang ang punong na i-highlight sa Garden of Eden sa Bible? Sino nagsasabi namang dalawa? Sino hindi nagbabasa? Okay. Dalawa po. Alam ko namang alam nyo na, nalimutan nyo lang. Dalawa. The tree of life and the tree of the knowledge of good and anong bad? Evil. Yun na rin yan. Yun na rin yan. Diba alam nyo, nalimutan nyo lang. Genesis chapter 2 verse 9. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life, and the tree of knowledge of good and evil. Yan. May dalawang puno. You know the story. Hindi masyadong na-highlight yung tree of life. Yung tree of the knowledge of good and evil, yan ang bida-bida. Kasi nandoon yung ahas. Galing ng mga ninuno natin, na ang Tagalog sa snake ay ahas. Gawa ng kinuha nila sa sound. Ba't yung aso? Hindi naman, aso! Aso! Ginigising ko lang kayo tulala na eh. Okay. Yung mga joke kong yung pang kay Queen lang benta rin sa inyo Bakit ayaw ni Lord na kumain sina Adan at Eva ng pinagbabawal na bunga? Sino magsasabing dahil magkakaroon ng kapangyarihan na guma-guma? Iba pa yun. Ito madalas ang naririnig nating reason. Kaya daw ayaw ni Lord na kumain sina Adan at Eva ng pinagbabawal na bunga kasi ayaw ni Lord na malaman ng tao what is evil. Kasi death ang resulta nun. Kaya po kasi, ang alam ko dyan, kaya po ayaw ni Lord na kumain si Adan at Eva ng pinagbabawal na bunga kasi malalaman po nila what is evil. At pag nalaman po nila yun, baka gumawa sila nun at ang resulta po nun ay death. Kaya ang sabi po ni Lord sa kanila, pag kumain ka niyan, mamamatay ka. Ang sabi naman ng ahas, hindi ka mamamatay. Nung kumain ba si Eva, namatay nga ba? Hindi. Hindi pa. Yan ang problema sa demonyo. Sasabihin sa iyo, ayos yan. Di gagawin mo naman. Ngayon lang yan ayos, mamaya hindi na. Pero hindi ko sasabihin sa iyo, magsawa ka. Yun. Kaya ang sinabi nung ahas kay Eva, hindi ka mamamatay. Hindi pa. Hindi agad. Pero sana hindi ka talaga mamamatay. Hindi ka talaga dapat sana mamamatay. Pero pag kumain ka niyan, hindi ka naman mamamatay. Hindi agad. See you. See you in hell. Yun ang ating madalas naririnig. Yun ang ating natatandaan. Pero alam nyo, ito pa ang isang truth. Bukod sa ayaw ni Lord na malaman ni Adan at ni Eva what is evil, ayaw din ni Lord sana na malaman nila what is good. Pati malaman what is good, ayaw ni Lord. Tatatay mo na, Pastor. Kahapon ka pa ha. Nung sanlinggo ka pa ha, sari-sari yan. Yes. Makinig kaya. Kasi kung ang resulta ng knowing what is evil ay guilt, shame, condemnation, and eventually death, ang resulta naman po ng knowing what is good, ito ang danger of knowing what is good, ay yung feeling of being entitled. Genesis chapter 3, verses 4 and 5. Ara ang sabi ng ahas, "You will not certainly die," the serpent said to the woman. "For God knows that when you eat from it,
Your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Bakit ko po nasabi na ang resulta ng knowing what is good ay yung feeling of being entitled? Kasi dito po talaga natukso si Eva. Ano ang sabi ng ahas? For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened. At ano sunod? And you will be like God. You will be like God. Entitlement. Entitled. Because knowing what is good makes you feel good. At pagkatapos po ng kasalanang ito, anong mga sumunod na pangyayari? Lalak daw tayo. Genesis 3:22a. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. Bakit nung nagsasalita si Lord, ang sabi niya, the man has now become like one of us. Everybody say us. Plural yon. Hindi niya sinabing like me, pero us. Plural. Ay, sino kausap ni Lord? Ba't madami sila ata doon? Oh. Kasi ang nag-uusap that time is the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito po yung isa sa mga verses na nagpapatunay na ang Trinity ay totoo. Okay, but they are one. Pastor, ang hirap nga po noon, hindi ko masyadong naiintindihan yung sa Trinity. Mag-MGR ka para makapag-POS ka, para makapag-SOD1 ka. Kasi sa SOD1 pinag-uusapan nyo. Okay, tuloy. Ano ang danger of knowing what is good? The feeling of being entitled. Wow! Sabi ni Eva, magiging kagaya ako ng Diyos na mabuti. Magiging kagaya ako ng Diyos na gumagawa ng mabuti. At ito po resulta sa tao. Kagaya ako ng Diyos na mabuti. Kagaya ako ng Diyos na gumagawa ng mabuti. At dahil dito ay karapat-dapat ako dahil ang ginagawa ko ay mabuti. Worthy ako na mapunta sa langit. Sala na. Now you know the danger of knowing what is good. That's the danger of knowing what is good. Dahil alam ng Diyos na pag nangyari yan, gugustuhin na lang ng taong maging mabuti. Believing na ito ang paraan para makalapit sa Diyos. Hindi naman po masama yan kagaling at nagpapakabuti. Ang problema kasi dyan, church, na naisin na lang ng tao na magpakabuti dahil akala niya ito ang paraan papuntang langit. Yun ang problema riyan. Hindi ako galit. Kasi po, ang original na plano ng Diyos, gusto kasi talaga niya, ay siya lang ang naisin ng tao. Pastor, ba't ka naman naglagay pa si Lord ng puno doon ng may bungang ipinagbabawal? Ay, kung hindi ka naglagay doon, di sana hindi na nagkasala. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako, Pastor, bakit po? Kasi gusto ni Lord na lagi kang may choice. Gusto ni Lord na may free will ka. Masarap sa pakiramdam na kaya ka, na ikaw ay laging pinipili dahil mahal ka. Di ba? Dalawa lang naman yun eh. Pinili o pinagpalit. At every time na naririyan ang daming choices, pero ikaw yung araw-araw na pinipili ni girl or ni boy, di ba ang sarap? Wow. Ang dami-dami naman choices, pero ako ang pinipili araw-araw. Wow. The same thing is true. Ang gusto ni Lord sa tao ay relasyon. Ang gusto ni Lord sa tao, relasyon. Ang gusto ni Lord sa tao ay hindi yung parang mga robot na susunod na lamang dahil walang choice. Kaya kahit alam ni Lord na pwedeng mapahamak ang tao doon sa nilagay niyang iyon, nilagay niya yon. Para ang tao ay magdidesisyon. Ako ba ay magpapatuloy sa Diyos o nanaisin kong mapalayo sa Diyos? At hanggang ngayon, ang puno of knowledge, of knowing what is good and evil, ay nakatanim pa rin sa kalagitnaan natin ngayon. Giving you the option to always choose God. Giving us the option to always choose God. Yan ang gusto ni Lord.
na laging siya ang naisin ng tao. Makita ng tao ang katotohanan na ang Diyos lang talaga ang kailangan, na walang mabuting gawa o pagpapakabuti ang sasapat para makapunta ng langit. Church, doing good makes you feel good. Sino po rito yung mga gusto mong sumaya? Yung mga tipong pag malungkot ka, gusto mong sumaya, ito ang gawin mo, gumawa ka ng mabuti. And it will make you feel good. And since doing good makes you feel good, iisipin ng tao na feeling good by doing good is just the same as God's approval. Wow, sa paggawa ko ng mabuti, I feel good. At dahil I feel good when I'm doing good, maybe it equates sa approval ni Lord. Uy, approve ako kay Lord. Na malapit at tanggap ka ni Lord because you feel good by doing good. At yan po ang danger kapag inakala ng tao na ang pagpunta ng langit ay sa paggawa ng mabuti. Kasi gagawa na lang siya ng gagawa ng mabuti para madala sa langit ang kanyang sarili. Pero ulitin natin ang ating favorite verses for today. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Kaya even if it feels good to do good, kailangang maging malinaw na sa tao na hindi po church sa pamamagitan nito makakapunta sa langit. Ang pagpunta po sa langit ay biyaya ng Diyos. Ba't kailangan maging malinaw ito? Ba't kailangan malaman nyo ito? Kasi baka gumawa kayo ng gumawa ng mabuti tapos imaasa kayo palangit tapos hindi naman pala. Mabilis ka? Ulitin ko. Baka gumawa kayo ng gumawa ng mabuti tapos umaasa kayong pupunta kayo sa langit sa paggawa ng mabuti tapos yung pala'y hindi. Alay, basta. Yung iba, nagmatigas. Ako'y gagawa ng mabuti. Yun ang alam kong paraan. Asya, think of this. Think of this. Ano ang saysay ng napakadaming mabuting gawa kung di naman din sa langit mapupunta? Kasakdalan magkaroon ka ng rebulto. Ito ang rebulto ng Tatay Domeng. Si Tatay Domeng, nung siya po ay nakasama natin, ay napakadaming napaaral na mga kabataan, natulungang mga walang bahay, at napakaraming nagawang mabuti. Tapos, galing na lamang at ang Tatay Domeng ay may relasyon sa Diyos. Yan ay patotoo ng God's goodness. Sa mga susunod na araw, malalaman nyo kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay ng Tatay Domeng. Nakakapangilabot. Grabe. Trailer pa lang yun. Okay. Sadly, alam niyo, meron akong bad news. At least, sa dulo ko na nilagay ang bad news, hindi sa intro. Alam niyo, ito nakakalungkot. Napakaraming tao na mabubuti na di makakapunta sa langit. Masyado ka namang pala desisyon, Kuya Kim. Yes. Marami pong mabubuting tao ang hindi makakapunta sa langit unless malaman nila ang truth na pinag-uusapan natin ngayon. Kasi they will continue in doing good. Pero pag hindi nila naunawaan that what they're doing is not enough. And actually, hindi enough kundi hindi talaga siya ang paraan para makapunta ng langit. Paano ba makapunta ng langit? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Not good works. At itong kanina pa nating pinag-uusapan na tayo'y maliligtas dahil sa biyaya sa ating pananampalataya kay Jesus. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa para walang makapagmalaki. Imagine heaven na punong-puno ng mga taong kaya naligtas ay dahil sa mabubuting gawa, ay di ang daming mayayabang sa langit. Paano ko naligtas? Ay syempre, ako gumawa ng mabuti.
Ako, kagaling mo. Ikaw, paano ka napapunta rito sa langit? Kita mo yung pader ng simbahan. Lahat ng pangalan nakaukit do'y akin. Ay, kaya pala kinarito. Pupunuin mo ng mayayabang ang langit pag nagkagayaw. Ikaw nga'y nasusura na tayo mo magsasama sa mga maaasbag at mayayangor. Tapos sa langit, pupunuin ng gayaw. Ay, kainaman na ayaw ko na din eh. Kaya hindi talaga pwedeng through good works. Nakuha niya? Kaya po ito ang role natin. Ito ang role natin, church. Ang ipaalam sa marami ang good news. Ang ipaalam sa marami ang gospel. Kasi baka gumawa lang sila ng gumawa ng mabuti, magpakabait na magpakabait, believing, expecting na sila'y palangit. Tas hindi pala. Ito ang role natin. For them to know the truth. For them to know the gospel, the good news. At ano nga uli yan? Efeso chapter 2 verses 8 and 9. Kabisaduhin nyo na. Basa. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Amen. This is the truth. And people need to know this truth. And this is our role, church, for them to know this truth. And this truth will set them free. Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. Praise God. Pastor, ano po ang saysay ng paggawa ng mabuti? Next Sunday, pag-uusapan naman natin ang role o papel ng good works sa ating mga buhay bilang Christian. Kaya huwag ka mawawala kasi ang continuation nito next Sunday. Sino excited? Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Let's pray. Father, marami pong salamat sa inyong biyaya na kami ay tinuturuan ninyo. Pinapaliwanag ninyo mga bagay na ito sa amin. Oh, salamat Lord. For a very long time, akala namin kami palangit by doing good. But thank you Lord for reminding us, for opening our eyes and hearts and minds sa inyong katotohanan ito. Na kami po ay maliligtas dahil ito inyong biyaya. Manampalataya kami na yung ginawa niyo po sa cross, Lord Jesus, ay sapat na. At kami pupunta na ng heaven. At hindi ito dahil sa aming mabubuting gawa upang wala kaming maipagmalaki. I pray, O Lord, na lahat ng salitang nahasik ngayon ay magsilbing binhi na napatanim sa puso ng bawat isa. Ito po'y lalago at ito po'y mamumunga. And I pray, O Lord, na sa biyaya po ninyo, ito'y ma-share namin sa marami. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus.